Kasi gusto niya rin daw matuto, kaya pinasubok ko po sa kanya yung paano maglagay ng lettuce sa hydroponics. So yan po ang ating bisita from Kidapawan City. So may kunting tour po tayo sa ating backyard farming. So yan po, meron pa akong mini aquaponics at garden, lettuce, hydroponics, at iba pa po. Finish it until the end. Think globally, farm locally. Welcome to backyard farming. So syempre po, yan po yung una ka backyard. Tinuro ko po sa kanila yung proper way of planting vegetables po. Included po talaga dapat ang yung sunlight, kasi pinaka-importante po yun sa lahat. And then the way of planting different kind of crops. So nag-train po tayo sa kanila pa konti. Meron po tayong lesson na tinuro po sa kanila if they want to start backyard farming po, kung meron po silang lupa. And then I toured them to my aquaculture. So meron po ako mini pond po diyan. Gamit ko po yung IBC tank. Meron po ka-backyard sa channel ko kung paano ko po yan ginawa at paano po yan i-prepare po. So pinakita ko sa kanila ang beauty po na meron nito kung magsisimula sila ng gardening, kasi yung ipot ng fish ay pwede din pang fertilizer. And I showed them about this organic fertilizer na gamit po yung drum ng iba't ibang mga organic material na ilagay po doon sa drum. So, and I showed them about this organic aquaponics. So, yan po ay upland kangkong. And nag-enjoy po sila ka-backyard. Kahit ako, nag-enjoy ako kasi marami pong bagong pisa or bagong babies po ang ating mga tilapia. And then my wife have a briefing on them. Paano po magsimula sa hydroponics, sa pagpupunla, paano po maggamit ng kukupit, paano po sterilize yung kukupit, at saka paano po yan i-prepare para po sa pagsisimula sa hydroponics. And then the costing, kung magkano. So because they are so interested ka-backyard, gusto po naming makatulong. So galing po sa aming puso. So sila po ay hindi din malayo sa amin kasi kaibigan lang din namin. Kaya pumunta talaga sila dito sa aming backyard para po matuto. They are inspired and dreaming na magkaroon din sila, nagsisimula sila sa hydroponics daw po. So my wife is good at explaining at that, no? Nag-explain po sa kanila. And then I explain po yung proper way sa mixing ng solution and paano paggamit ng ganyan na pH pen, yung 4-in-1 pH pen. I link in the description below po kung saan ko po yan nabili. And then paano po siya gamitin. Diyan na po sa grow box. And then ilang days before transplant. So I explain it to them para po meron silang idea. So in one day po, yan po yung tutunan nila. And then sabi nila baka mahirapan sila ma-remember. Kaya meron po tayong tutorial sa YouTube para po mas makuha po nila at balik-balikan. Ganon din ka-backyard, pinasubok ko po ang ating kapatid. Ito si Dexter. So at saka yung kaibigan niya si Felix. So pinasubok ko po sa kanila para talagang hands-on experience, no? Kasi first time po nila. Bana-bana lang yan. Kaya pinatry ko po sa kanila kung paano po maglagay po ng solution, mag-transplant po ng lettuce sa kahit kanyang paraan po. So at the same time po nag-harvest po kami, nag-harvest po yung wife ko doon. Nilagay niya po doon sa kabila yung mga lettuce. So yan ka-backyard. Madali lang po ka-backyard. If you are planning to visit us, you can message us po. And if you want to learn more, meron po tayong YouTube channel and meron po tayong mga tutorials, free tutorial po. Kahit organic hydroponics, nalagay ko po doon para po makita nyo na possible po. So ito ituturo ko po sa kanila kasi may plano sila na magkaroon ng extra income din. So yan po ituturo natin ka-backyard. At gagabayan po natin sila. Kasi nung nagsimula ako ka-backyard, YouTube University lang din ako. Pero ito sa kanila, tutulungan natin para hindi sila magsimula sa aking sinimulan. So at least man lang
tulong po tayo sa ating mga kapwa interesado sa farming po, para po makasustain po tayo sa ating mga pagkain at source of income na rin po ito para sa atin po kabakyard. So yan po, pinatransfer ko sa kanila, kaya pa lang po na short yung time, hindi ko po na-transfer lahat. So and then pumunta rin kami sa aming future farm. So yan po yung future namin, no, na inasikaso ngayon kabakyard. Yan po ay maliit lang na space, mga nasa 200 square meter po. So mag-layout po tayo mga kabakyard ng 7x7 meter per box po. So meron tayong gagawin na 4 square farming. Ang gagawin natin, magsisimula na tayo sa ating garden, tsaka sa fish, tsaka sa ating fruits. So ito po yung ating tatamnan. So rubber po ito kung tanatanim noon. So ngayon gawin nating garden. Update ko po kayo po. So ito yung mga kasama natin, malayo pa sila. Saan kayo nanggaling mga kabakyard? Canada. Canada ko. Canada? From the City of Fruits and Highland Springs. Kinabahan City! Layo sa Canada, oy. May mga bato-bato do, Alex ba? Hindi mahirap pag may kasama. Ang mahirap dito kapag wala kang kasama at walang taong nakaka-gets ng vision po. So continue to pray for us kabakyard, that the Lord will bless this farming namin, no? Kasi ito ay aming project for this year na talagang maplastar namin, ano, maumpisahan po itong farming na ito. Kasi ito po ay rubberan noon kabakyard. Ito po ay lote ng mama ng asawa ko. Pinutol po yan 2 years ago. And then ngayon kasi pwede nang taniman kasi yung mga guma o rubber ay patay na, pati yung mga ugat ay talagang patay na po. So pwede na po sa simulan para po sa gardening. So yan po, nag-layout na po dyan para po magkaroon ng time ay bungkalin na lang po yung lupa. So dyan si Brother Felix, talagang masipag ito si Brother Felix. And then they are learning to kabakyard, ano, as they visit us. They are learning also kung paano po layout po sa garden, no, mag-layout ng mga beddings, kung gaano kalayo, gaano kalapad, and then kung paano po ito gagawing organic farming, kasi very important po kabakyard ang tinatawag na land prep po dito, kasi yan sila po nagbisita sa atin. Nagpasalamat tayo kasi kahit pa paano nakatulong din tayo. And then ito po yung future din, bumalik po si Dexter at saka yung kasamaan niya, kasi I asked them na para gumawa ng pond, fish pond. So ng 1 meter na lalim. So yan po yung isa sa project po namin dyan po sa aming future farm, na makagawa po kami ng pond. So far, we're praying na sana meron siyang water po. So kasi umulan, meron siyang water, pero we don't know po kung baka mataas yung init o mahaba yung init, baka po mawala ng tubig, kaya hindi po sigurado pa. Kasi medyo mahal din po yung pond liner kabakyard na ilalagay kung wala pong water. So that's why we need your prayer po and support. If you want to support us, please continue to subscribe, and you can bless us po with prayer. And if you can support us monetarily, you can buy things po sa YouTube, or you can send stars sa Facebook po. God bless.